bumalik ang ating programa dito pa rin sa Pinoy Extreme Channel at sabi nga namin kanina, may bumisita sa ating artista dito sa ating studio. Kaya wag na nating patagalin pa. Please welcome ang ating fantastic guest for this day, ang ka-lookalike ni Jessa Saragosa, Josephine! Ayan! Hello! Welcome sa aming show. Have a seat, Josephine. Pleased to meet you. Ayan, upo tayo. And welcome sa aming tahanan ng fun and love, Miss Josephine. My pleasure, Ron. Ayan. At syempre, bago ang lahat, bumati ka muna sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao o nasaan man sila around the world. Okay, so, ayun nga po, hello everyone and Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga fan barkada natin all over the world. Hello mga adlang people! Ayan, maraming salamat. Nandito po ang ka-lookalike ni Jessa Saragosa. Pero ito, Josephine, no, ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon? Okay, to begin with, gusto ko magpasalamat sa chance and opportunity na binigay sa akin, pinagkaloob sa akin. Of course. Of course, this is gift from God na kahit na mommy ka na, meron pa palang kakayanan na magkaroon ng ganitong opportunity na ma-showcase yung talent ko sa hindi lang sa Pilipinas kasi nasa YouTube siya, di ba? Yes, oo. Televise siya. Ayun, ngayon, as of this moment, bumalik po yung Phase 4, is it okay? Yes, it's okay. Isa po ako dun sa napili na para i-rehearse or dry run yung mga bagong host. Kasi after 10 years and right now yun, sunod-sunod ulit. After 10 years, may mga nagtiwala pa ulit na i-guest ako for event and some gigs, yun po. Wow, sa mga hindi nakakaalam guys, si Miss Josephine po ay naging contestant sa ka-lookalike sa Showtime. Tama ba? Tama po. At hanggang saan ka inabot dun sa contest na yun? Okay. Actually, nakakatawa nga ron kasi ang habol ko lang that time, yung consolation prize na 5,000. And God is really good kasi umabot pa ako ng semi-finals. Wow. And it's way back 2015, which is, shout out Vice Ganda, yung aming finalist winner, si Danielle. Hi! Ayan. So, dito, pag-usapan naman natin, ano yung naging inspirasyon mo para mahiligan mo yung pagkanta? Alright. At hindi ako masyadong professional as singer, pero elementary pa lang ako or during na may palabas sila, si Miss Jessa, ang aking forever idol. Hi, shout out sa iyo, idol. The phenomenal diva, Miss Jessa Saragosa. Matagal na ako ini-encourage na, uy, sumali ka sa ganito, ganyan. Then, hindi ko naman todo effort talaga yung siguro, natural na ganito rin yung boses ko kasi para din akong may mababang voice like Miss Jessa Saragosa. So, yun, nag-inspiration ko, of course, definitely, yung mga anak ko. And we are actually in a family of musician. Mami ko, ang biritera talaga yung mami ko. Wow, so mga musician pala talaga Correct. kayo. Pero Exactly. sino yung nakapansin na parang, uy, Josephine, kamukha mo si Jessa Saragosa. Ang morena version. Ayun, yun nga, nasabi ko na during nung elementary days ko, Patrice, meron siyang palabas na, ang pangalan niya, Patrice. So yun, tapos dumating na nga po tong show na to at nagbukas ng pintuan para sa mga kagaya ko na na nagbigin sa small talent, then aspiring talent as well para may showcase maging impersonator, right? So thank you so much to that show. Thank you. Ayan. Pero si Jessa Saragosa ba ay originally idol mo na talaga siya or na-embrace mo na lang kasi parang, ay oo nga, kamukha ko siya, baka dito ko parang mas gagayahin si Jessa Saragosa? Ayun, nung marami na po, nung una, parang di ako makapaniwala kasi nga, Oo, maputi. Jessa Saragosa yun, Oo, di ba? tsaka sexy, di ba? Ayun. Tapos nung marami na po talagang yung nagsasabi kamukha ko, kahawi ko nga daw po. So, tinitingnan ko sa salamin, tapos may mga pictures, tinitingnan ko yung may mga angulo nga. Hindi naman all the time, hindi naman ganun ka-perfect, di ba? Siyempre, Miss Jessa is Miss Jessa. Pero tinitingnan namin sa angulo na to, pakiramdam ko si Jessa Saragosa Oy, thank talaga. you. Si Jessa Saragosa talaga yung kausap Sige, ko. mamaya lilibre kita. Ayan. Pero ilang beses mo na bang napagtanto na kamukha or kahawig mo ang nag-iisang artistang Jessa Saragosa at umabot ka pa ng semi-final sa Correct. Showtime, ha? So, ibig sabihin, pati yung mga hurado doon, talagang
ano bang tawag doon? Nakumbinsi. Kaloka-like, Ayun, 'di ba? Or hindi nakumbinsi kasi 'di ba it's either kaloka or kaloka-like ang Correct. pagpipilian nila. And guest judge pa nun that time, si Mr. Ding Dong. Yung Avansado. asawa. Si Honey. Hi. Honey. Pero anong verdict niya sa'yo noon? Ay, ang ganda nung actually, basta, pag napanood niyo po, nandun pa po sa YouTube yung na yan. Oo. Maganda po siyang mag-judge and hindi siya, although napakaganda ng kanyang asawa, di ba? Oo. Siyempre, nag-iisa lang yan. Pero wala siyang kinoment na on and off cam, hi, shoutout sa'yo mo. Kasi nowadays talaga mahirap. Minsan may ganong artist face the reality, di ba? Pag on cam, they're friendly, but Yes. on and off cam, shoutout sa'yo. She's really Mr. Ding good. Dong Avansado. Yeah. Oh, okay. Pero ano naman yung gusto mong sabihin sa mga fan barkada natin na gusto rin maging katulad mo na singer? Alright, sa mga aspiring talents po, wag po kayong mahiya kasi ang number one na magdadala sa atin sa ganitong disposition or chance or opportunity, yung self-confidence, tiwala natin sa sarili. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa sarili, sino? Di po ba? Kahit mga kamag-anak natin, ganyan, di po ba? Tama ba? Ayan, so yun po, self-confidence lang in a way na kaya natin to and madidevelop pa yan kung meron pa, there's always room for improvement. Tama. So yun na po. Yun Pero ang- si Josephine ba, kung tatanggalin natin na kaloka-like ni Jessa Saragosa, sino ba si Josephine? Actually, ayun. Si Miss Josephine po, alright, hindi ako talaga kumakanta ng ni Miss Jessa, yung more of a rock music ako. Okay. Nasa banda ko before. Okay, nasa banda. Nasa Okay. rock band ako and mga fast songs and English. So, it's really a big challenge for me na kantahin talaga kasi unique yung voice niya, di ba? Oo, yes. Di ba? Yung mga ganon. Si Josephine ba ay may asawa at anak na? Dati. Dati. Ay, yan. Proud ako. But I'm so proud na I'm single working mom of 3 wonderful kids. Actually, Ron, share ko lang po sa inyo, mga fan barkad, na this coming July 15 po, graduating na yung anak ko ng college as magna cum laude. Wow! Bulacan As State a University. single mom. Napakaganda naman nun. Pero alam naman natin na hindi madali ang pagiging single mom, di ba, Miss Josephine? Gaano ba kahirap ang maging isang single mom? Yun nga pong parents na may katuwang ka, may partner ka, hindi na madali eh. What more pa po yung mga solo parent na kagaya ko, mapa single dad or single mom. So, saludo ko, salute to the single parents na tinaguyod ang kanilang anak sa malinis, patas at maayos na way, paraan. Yun, kagaya po nun, yung sinabi mo, tinanong mo ko, ano inspiration ko, ba't ako sumali? Kinapalan ko yung mukha ko, nilakasan ko yung loob ko, ukay-ukay yung dala kong outfit noon, pumila ako, nag-audition ako. And sa daan-daan na nag-audition po, and mukha talagang mga artista, mas bata. God is good. Akalahin mo, 4 kami napili doon, di ba? And through that, yun yung isa lang papamana ko sa anak ko, yung prinsipyo na gano'n, na kahit gano'ng kahirap ng buhay, dumating din sa point na 0 ako. Pero laging iisipin na gumawa ng tama. Kasi yun na lang yung mapapamana ko sa kanila. Hindi ko sila nabigyan ng buong family, but not all broken is talagang sa kapahamakan mapupunta or bad yung magiging resulta. It depends really sa pagpapalaki mo sa anak mo. Papalak. Correct. Si Josephine ba ay may kinatatakutan at this point in life? Ayun. I'm proud to say that I'm a strong, independent mom. But ang kinakatakutan ko yung... Kasi gumawa ka ng mabuti at masama, may masasabi yung tao. Pero wala akong pakialam dun sa ganong ano. Kasi pag iniisip mo yung ganon, ang dami na nating iniisip sa buhay. Huwag nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. As long as meron kang respeto sa sarili mo, wala kang ginagawa masama, wala kang tinatapakan, ang fear ko, yung love and respect ng mga anak ko mawala sa akin. That's my greatest fear of all. And yun, kapit lang sa Panginoon. Pag wala nang makikinig sa'yo, minsan dumating sa point na parang, pag wala ka, wala kang work, wala kang pera, tatalikod sa'yo lahat. Yeah, that's the reality. Talaga. Tama naman. Pero
ano naman yung maipapayo mo sa mga katulad mo na single parents, di ba? Na alam nating hindi mahirap yung tinahak, pero tingnan mo na si Miss Josephine, di ba? Nandito siya na napakaganda na akala natin, ang nakikita lang natin si Jessa Saragosa, pero she's more than that. She's a superwoman, di ba? Yeah. And a fighter. Thank you, Ron. And gusto ko lang take this chance and opportunity na i-share sa inyo, guys. Behind my smile, this is not fake. This is actually what this is what you get. I'm smiling despite of na-survive ko. I'm a former OFW, Ron, na caregiver sa Saudi. Mapapanood nyo din po sa isang network na nagkaroon ako ng sakit. I'm a survivor of nephrotic syndrome na from 55 kilos, nagtumaas ako ng 75, hindi na ako nakakaihi. And in a snap of a finger, parang milagro, biglang nawala. Gumaling ako. Hindi ko masabing magaling kasi wala pa akong follow-up check-up. Then, nag-Dubai naman ako. Gumaling ako. Na-COVID naman tayo. Na-COVID. That's the reason why napauwi ako. Ako yung isa sa mga Pinoy natin na napauwi at naapektuhan talaga na COVID-19. So yun, di ba, wala akong naipon nun kasi 7 months pa lang ako. Pero bangon pa rin tayo, guys. Ang problema nandiyan lang. And right now, di ba, tatawa-tawa lang ako. Pero if you could check my head, I do have temporal arteritis, which means temporal head and artery. Yung ugat ko sa ulo is lumalaki. Oh, you can sense that here. Here. Oo nga, nararamdaman ko yun. So, di ba, tawa lang ako. Kasi life is too short. Kung oras mo na. Minsan nga kahit gano'n ka pang kaingat, nag-vitamins, nag-exercise, si God lang ang makakaalam ng ano natin. So, yun, hanggang ngayon, nananatili ako malakas, matatag para sa mga anak ko. Sai, Zoe, Zachi, para sa inyo, anak, ano ba yan? It's okay. Kasi dumating sa point talaga na lahat tumalikod. Na masakit doon. Di ba, nag-abroad ka, wala kang ipon, may sakit ka pa. Lahat tatalikod sa'yo. Doon mo malalaman kung sino yung mag-stay sa'yo. And from zero talaga, zero. Pero God is good talaga. Pag siya lang nakakalam ng laman ng puso, isip natin, binangon niya ako and ginamit niya instrumento, just like you. Namit lang kita, pero eto ako ngayon, guest mo sa show mo, napaka-successful mo. And you deserve it because you have really a good heart. Thank you. Thank you din sa bumubuo ng Fun and Laugh. Fun and Laugh tayo, pero naiyak lang talaga ako to share this. Oo, tissue naman po, please. Okay lang. Anyway, alam mo, nakakatuwa kasi kanina kasi tinitingnan ka namin as Jessa Saragosa lang. Pero, di ba, alam mo, we all have dealing a difficult or silent battles we know nothing about. Kaya, hindi talaga natin pwedeng husgahan talaga yung isang tao, no? Tama. At, Yan po yung isa ko din. And malaking pasalamat ko sa ganitong show kasi dumating talaga sa point na hinusgahan ako. Ang daming negative, masakit pa. Minsan, yung kamag-anak or yung malapit sa atin, sila pa yung parang hindi naniwala sa'yo. Pero nung mas ina-appreciate ko sa mga tao, nung walang-wala ako, yung nag-stay dyan, tumulong sa akin, nagtiwala sa akin, hindi nila ako kaano-ano. Thank you so much. Kilala nyo na pwede ko na po kayo isa-isahin. Thank you. And alam ko, ginamit kayong instrumento ng Panginoon para matulungan ako. Hindi ako perfectong tao, pero masasabi ko na thank you sa lahat. God is really good. Thank you. Thank you, Ron. Kagaya mo. Ano ka ba? Bayan after. ano ba naman yung fun and love? Fun and love. Bakit naiiyak po kami dito? Hindi, sabi nga nila, di ba, pag parang feeling mo down na down ka na at parang feeling mo tinalikuran ka na ng lahat, magugulat ka na lang, parang magpapadala talaga si Lord ng mga guardian angels. Ano? Good Samaritan. Oo. And kasi mabuting tao ka din at nakikita namin yung sakripisyo mo, di ba? At talagang ako talaga, bounce down ako sa lahat ng mga single mom dahil hindi po mahirap ang magtaguyod ng isang pamilya na tumatayong nanay at tatay sa isang pamilya. 'Di ba? Na parang may mga pagkakataon na kailangan yung presensya mo sa mga anak mo pero hindi mo magawa dahil kinakailangan mong magtrabaho para sa kanila.
Yun. And gusto ko rin po pasalamatan, of course, yung nanay ko na naging katuwang ko sa pag-aalaga, pagpapalaki sa anak ko. At yung tita ko nagpaaral din sa akin ng nursing na nasa Bansuan family. Okay lang ba? Yung family ko po, Bansuan family, Simon family, Ramos family. Maraming salamat po doon sa mga talagang nandyan. Meron o wala. Thank you so much, guys. God bless everyone. God Thank you, bless Miss Ron. Jessa. Thank you. Pero, ayan, alam kong maraming napaiyak ang ating kaloka-like ngayon. Pero sa ating pagbabalik, ay bibigyan naman tayo ng special performance ng ating fantastic guest na si Josephine. Kaya, huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Fun and Laugh with Ron.